Hindi po ako pumupunta ng Canada nang hindi pumupunta sa Our Lady of Peace. Kung babalik naman po ako ng Pilipinas, hindi ako, pagkarating ko po sa Pilipinas, galing po kami sa Bacoor dahil doon kami nagtirang mag-asawa nung kami after ng aming kasal, bago kami pumunta ng Canada. Hindi po ako pupunta ng Calapan hanggang hindi ako nakakapunta sa Our Lady of Peace. Yun naman po sa akin, pagbalik ko ay pasasalamat na nakabalik kaming maluwalhati dito sa Pilipinas. Si Veronica Nusca Espiritu. Ako po'y tubong Calapan, Oriental Mindoro. Matagal na po akong deboto ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Nagsimula po ito nung bata pa ako kasi po inistorya po ng lola ko at saka nung mother ko na kaya ako nakakalakad ngayon ay dahil sa devotion nila sa Our Lady of Peace. Kasi hindi nga pinatingnan po ako daw sa doktor, hindi ako makalakad. Hindi ko po alam kung anong taon o anong panahon yun kasi bata pa nga po ako noon. Sabi po, kaya ka nakakalakad ngayon dahil sa mahal na Birhen sa Antipolo. Nung hindi ka na makalakad, dinala ka namin ang lola mo, ang tatay mo, at saka ako, sabi ng mother ko. Dahil hindi ka nga makalakad. Ang ginawa daw po ng lola ko, kasi madasalin yun, umaga hapon, nagdadasal ng rosary, naging taong simbahan, ganun. Dahil po sa devotion niya, pagdating daw po sa simbahan ng Antipolo, doon po sa pintuan pa lang, lumuhod na siya, hinawakan niya ako, kinuha ako sa mother ko, at lumakad siya ng paluhod, papunta sa altar. Sabi niya, tapos nagdadasal siya ng rosary along the way daw po. Ganun ang sabi nila sa akin. Kasi hindi ko naman po nakita yun kasi bata pa nga ako. Hindi ko alam kung mga 3 years old ako nangyari yun. Kasi since na pagkabata daw, hindi pa ako lumalakad. Ganun. Kaya dinala nila ako. Pero almost siguro 3/4 of the way from dun sa pintuan ng simbahan, nag-ano daw po ako, nagpilit akong bumaba. And then, lumakad ako papuntang sa altar. So, kaya sabi nila, napakalaki ng utang na loob mo sa Diyos at sa Birhen ng Antipolo. Kaya po yung nagisnan ko na po, meron kaming 2 passenger jeep na parang pinaghanap buhay kasi nag-ano po ng ang father ko. At saka nagrarasyon siya ng kape, ginagamit yung 2 jeep. Ngayon, ang pinangalan nila dyan ay ang kanilang ipinangalan dun sa sasakyan, 2 sasakyan, ay yung ng Virgin of Antipolo. Mahal na Birhen ng Antipolo, de Buen Viaje, parang ganun. Kasi bata pa nga po ako, hindi ko po alam kung anong in-istorya nila. Pero nakagisnan ko po yung 2 jeep na ganun na ang pangalan. Kaya sabi ko, ganun pala ang nangyari. So, iminulat nila ako doon sa pananampalatayang yun. Tinuruan akong mag-grocery, kaya natuto akong maging malapit sa simbahan. Ever since noon, hindi naman po ako ang aking father medyo spiritual na type ng tao. Si nanay ko hindi po masyado. Pero yung lola ko at saka father ko, very religious sila. Pagkatapos nadala ko po yun hanggang high school, yung pagiging malapit sa Diyos, malapit sa Blessed Mother. Tapos nung ako po ay nasa nursing school, nagkasakit ako. Akala ko hindi na ako makakagraduate kasama ng batch ko. Kasi 6 months before graduation,
nagkasakit po ako ng umuwi ako sa probinsya. Mabuti na lang po, may mga staff ng ospital at saka yung aking mga teachers na sinabi doon sa principal namin, kaya niyang graduate kasabay ng kanyang mga kaeskwela. Kasi kaya naman niya eh. Sabing ganun kasi, hindi naman po sa honor student ako nung estudyante ako nung sa college. At saka, yun sa lahat ng time ko po sa nursing school, I was the class president. So sabi niya, nakakaano naman na hindi siya makakagraduate kasama ng kaeskwela niya, sabi niya. So after ng 3 months, dahil po sa bumalik ako, lo and behold, magaling na po ako nung tiningnan ako ng doktor ng klase namin. Kaya malaki po ang part talaga ni Blessed Mother doon. Hindi ko po yun makakalimutan kasi sabi ko, naku, kung wala ang Panginoon, si Lord at saka ang Blessed Mother, baka hindi na ako nakagraduate ng nursing. Nakikita ko po naman, hindi naman kami mayaman, pero ang laki po ng gasto sa nursing school. Kasi noon, mabuti ngayon, pwedeng mag-uwian ang mga nursing students. Noon, kailangan sa dormitory ka talaga, laging cash ang bayad. Di ba? Pero sa awa ng Diyos, nalampasan ko po yun. Nagtuloy-tuloy po yun hanggang sa nakapunta ako ng abroad. Po ako, 3 years akong nagtrabaho sa United States as a single person. Yun. Kasi hindi naman po kami nagpakasal kaagad ng boyfriend ko sa Pag after 3 years, sabi ko, kailangang ibigay ko naman sa mga magulang ko yung 3 taon sa Amerika. Then babalik ako, magpapakasal tayo. Hanggang doon po, nadadala ko yung aking laging pananalig sa Diyos, sa Blessed Mother, kasi iminulat nga po sa akin nung bata pa ako. I think, siguro, marami pong hindi nakakapasa ng board exam sa nursing. Pero sa awa ng Diyos, napas ako ang Board of Nursing ng New York, ng New Jersey at saka ng California. Pagkatapos, after nun, bumalik na po ako ng Pilipinas. Nag-aral ako ng Bachelor's of Nursing ko sa Philippine Women's University. Graduate po ako ng Mary Child's General Hospital School of Nursing. Kasi noon, yung iba po ang noon, parang graduate nursing program. Hindi kagaya ngayon na tuloy-tuloy, nag-uumpisa ka BSN kaagad. Ngayon, noon, graduate nursing program, then you go to BSN, and then you go to your master's degree if you want, right? So, yun po ang ginawa ko. Kumuha po ako ng masteral degree ko sa Philippine Women's din. Pagkatapos, nung pong nasa Canada kami, yun, nagsimula na po yung basta uuwi ako every 6 months. Bumunta kami mag-asawa, sabay kaming pumunta ng Canada sa awa ng Diyos, August of 1980. Pero all that time, malapit na po ako sa Diyos at kay Blessed Mother. Ang husband ko, ako ang nagturong magrosaryo sa kanya. Kaya po yan, sa totoo lang po, ang asawa ko noon, nung nanliligaw pa lang siya sa akin, sabi ko, hindi ka pwedeng sumama sa akin pag hindi ka marunong magsimba. Ang first date namin ay sa simbahan ng Ilmos, dahil siya po ay taga-Ilmos. Kaya sabi ko pag hindi ka marunong magsimba, hindi ka pwedeng sumama sa akin. Natuto po siyang magsimba, natuto siyang magdasal, dahil tinuruan ko siya. Hanggang sa ngayon, nung kami po ay nasa Canada na umuwi kami every 6 months. Kasi nung unang namin, masasakti na nga po si tatay. Pagkatapos ang mother ko ay hindi naman katandaan, kabataan. So, laging we have to go home so often. Hanggang sa yun, every 6 months kami. Kaya ko po, nung umuwi na kami every 6 months from Canada, hindi po ako pumupunta ng Canada nang hindi pumupunta sa Our Lady of Peace. Kung babalik naman po ako ng Pilipinas, hindi ako, pagkarating ko po sa Pilipinas, galing po kami sa Bacoor dahil doon kami nagtirang mag-asawa nung kami after ng aming kasal, bago kami pumunta ng Canada.
ay hindi po, hindi po ako pupunta ng Calapan hanggang hindi ako nakakapunta sa Our Lady of Peace. Yun naman po sa akin, pagbalik ko, ay pasasalamat na nakabalik kaming maluwalhati dito sa Pilipinas. At sa awa ng Diyos, nakakaraos kami ng ayos sa nakapagpaaral po ako ng mga kapatid ko, ng mga pamangkin. Sa totoo lang po, siguro po hindi lang 10 ang napaaral namin. Hindi lang po kami naswertehang magkaanak. Pero dahil siguro po, iba ang binigay ng Diyos sa amin, kundi magpaaral kami ng mga hindi namin anak. Yun, mga pamangkin. Sa awa ng Diyos, magaganda ang buhay nila ngayon. At ngayon pong noong 2022, hindi po, 2023, nakapagpatapos na po kami ng isang pari. Hindi namin siya kakilala. Nagpunta lang po siya sa akin, naging pinakiusapan po akong mag-guest speaker sa Pinamalayan. Sinabi po nung pwede bang mag-talk ka kasi maraming makukuha sa iyo ang mga young graduates. Sabi nilang gano'n. Hindi ko naman alam na lumapit sa amin. Sabi ko nga, naku Tutoy, magre-retire na kami. Ay, ang pangarap ko kami magpapaalwa na lamang. Ay ngayon sabi ko magpapaaral pa uli kami. Ilang taon baga ang priesthood? Sabi ko, hindi ko naman sila kakilala. Sabi ko gano'n. Ay kasi po, wala naman pong magpapaaral sa akin. Ay di sabi ko, anak ko, teka muna, iisipin ko muna. Sabi ko dun sa bata, sabi niya, mag-iisipin ko muna. At sabi ko, ay, kakausapin ko muna ang husband ko at magdadasal muna kami. Sabi ko, bakit kasi, hindi po, baka hindi namin kayanin kasi, retired na kami, ang pasok ng pera sa amin, hindi na kagaya nung kami nag-regular na nagtatrabaho. Pero sabi ko, paano ba yan? Sabi ko, kawawa naman siya. Sabi ko, dalawa silang nagsabi nun sa amin, 2 graduate ng high school. Ay di yung isa, sabi ko, sige, bumalik kayo bukas, 6:00 ng umaga, nandito na kayo ha, dahil hindi pwedeng magtagal ako dito. Kaya iisipin namin ngayong gabi talaga kung paano kayo, kung papayag kami sa iyo. Sabi kong gano'n. Ay di, yung isa, dumating, yung isa hindi. Sabi ko, ay siya, wala siyang grasya. Ikaw, sabi ko, yan, napag-usapan na namin. Sige, pag-aaralin ka namin sa priesthood. Sa awa ng Diyos kasi sinagot namin ang kanyang academics at saka ang kanyang lahat ng board and lodging. Mostly, ang tumatanggap ng benefactors, isa lang, either board and lodging or sa academics. Pero kami, sabi ko, sige, kami na lang ang sasagot ng lahat ng mo. Kaya sa awa ng Diyos, he became a priest na ordenahan noong last August 15 ng Assumption Day. Kaya, if you must know, his Father Emil Minorca, nasa Calapan Cathedral ngayon. He is our pride and joy. So that is how. So our life is always rooted in God and the Blessed Mother. That's all I can say. And I hope that with this, you will learn from me and you will also love Jesus, love God, and love the Blessed Mother with all your heart. And say the rosary every day. We always say the rosary. Tsaka isa pang mahalagang nakalimutan ko, ang husband ko na-diagnose ng cancer of the urinary bladder a few years ago. Now he is, the last time they did a biopsy, benign ang cancer niya from something very, very difficult to being benign. Malignant to benign. That is the grace of God. Muli ako si Veronica Musca Espiritu, deboto ng Birhen ng Antipolo, at ito ang aking kwentong Antipolo Pilgrimage. Ikaw, ano ang kwento mo?